Salamat sa panonood, kaibigan. Ngayon simulan natin ang topic sa araw na ito. Ikaw ba ay mahilig sa computer o gumagamit ka nito? Mayroon ka bang laptop? Sa panahon ngayon kaagapay na natin ang mga ito lalo na sa trabaho at negosyo, maging sa eskwelahan. Kaya bilang user, dapat alam mo itong mga tips na tatalakayin natin ngayon. Kung ikaw ay may laptop, ito ang kalimitan nating tanong. Gaano katagal mo nga bang magagamit ang iyong laptop? Alam mo ba na ang isang pangkaraniwang laptop ay nagtatagal lamang ng 3 hanggang 5 taon? Samantala ang mga premium naman na laptop kasama ang MacBook ay umaabot lamang ng 5 hanggang 8 taon at depende pa ito kung maingat mong ginagamit. So sa paanong paraan nga ba ito nagsisimulang masira? Tara at aalamin natin ngayon, kapatid. Simulan natin sa component lifespan. Unahin natin ang battery. Ang baterya ng isang laptop ay nagtatagal lamang ng 2 hanggang 4 na taon. Dito, magsisimula ng humina ang pagcha-charge ng battery. Kung dati ay umaabot siya ng 500 hanggang 1,000 charge cycles, habang tumatagal, patuloy na itong bumababa hanggang sa hindi na mag-charge. Ikalawa, ang SSD o solid-state drive. Ang SSD ng isang laptop ay medyo matagal masira kaysa sa battery nito. Tumatagal ang SSD ng 5 hanggang 10 taon, pero ito ay nakadepende sa read and write cycle na nagagawa niya. Ang panghuli ay ang processor o CPU at RAM. Ang processor o mas kilala ng karamihan na CPU at ang RAM o memory card ay tumatagal ng 10 taon o isang dekada na maari pang umabot ng 20 taon. Pinakamatagal silang masira pero depende pa rin ito sa paggamit. Ang kalaban nila bukod sa pagkasira ay ang paghigit sa kanila ng mga software updates katulad ng mga operating system at applications. Halimbawa, ang processor na dual-core bagamat napapatakbo ang Windows 7 ay hindi nakakayanin ang Windows 10 na 64-bit. Ngayon, ano nga ba ang nakakaapekto sa kanila dahilan para sila ay masira? Ito ang mga factor na nakakaapekto sa kanila, mga kapatid. Una ay ang heat o init. Ang isang laptop ay mayroon heatsink na nagpapalamig at fan para mabawasan ang init ng processor. At sa cover ng laptop sa gilid o ilalim ay may mga butas para sa airflow nito upang mailabas at maibato ang mainit na hangin sa loob dahil sa init ng processor kasama na ang mga alikabok. Kadalasan, napupuno ng alikabok ang mga butas na ito, dahilan para makulong ang init sa loob at ang resulta ay pagkasira o pagkasunog ng processor. Ikalawa, ang physical wear. Kapag ang iyong laptop ay natapunan ng likido, nahulog, nababangga, matigas o mahirap ng isara ang LCD, ang mga ganap na ito ay pwedeng makapinsala sa system at pisikal ng laptop. Lalo na kung ito ay ginagamit mo at biglang naalog o nabagsak. May mga piyesa na mahihina na ang kapit ng pin sa board at ito ay ma-disalign sa pagkakahinang nito or tuluyang matanggal dahil sa melted pa ang lead o ang hinang nito. At panghuli, software demand. Ang mga malalaking operating system applications at pag-updates ng mga ito ay nagpapabagal sa system ng iyong laptop. Kung ang isang laptop ay luma na at hindi compatible para sa mga bagong program na gusto mong gamitin, katulad ng OS at applications, maaring maging slow ang kanyang takbo. Dahil doon mas iinit ang mga piyesa nito, una na dito ang mga IC o chipset kasama na ang CPU, dahilan para masunog ang mga ito dahil kakailanganin niyang tumakbo ng higit pa sa capacity niya. Maraming salamat sa iyong panonood, kapatid. Kung mayroon kang natutunan, huwag mo namang kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel na ito upang sa susunod ay makapanood ka pa ng mga kaalaman tungkol sa mga tips sa computers, cellphones, at electronics. Kung may gusto ka pang malaman, mag-iwan ka ng comments sa ibaba para matalakay natin sa susunod, kaibigan.